Kapag buntis ka po is normal lang po magkaroon ng almoranas or hemorrhoids. Pero minsan hindi po natin maiwasan na magkaroon ng takot o kaba. So naiintindihan ko po kayo dahil kahit ako, na-experience ko rin po yon. So sa video na to, i-share ko po sa inyo kung ano ba yung mga remedies and gamot na pwedeng gamitin kapag nagkaroon ka nito kapag buntis. So kung interesado po kayo sa topic na to, pa-like naman po and pa-subscribe na rin po and keep on watching. Marami pong nahihiya na pag-usapan tong topic na to. So at first, I was hesitant to share din po. Pero, I found out na marami pong mga mommies na nakaranas and nakakaranas nito kapag buntis. So marami po akong nakakausap na relatives ko, friends, kakilala, na na-experience nila to nung buntis sila. And yung iba buntis ngayon, nakakwentuhan ko sila na na-experience nila. So, sinishare ko po kung ano yung mga ginawa ko noon since nagkaroon ako nito. So, nung nagkaroon po ako nito is nasa 3rd trimester ako noon. And sabi po ng doktor, normal lang daw po magkaroon ng almoranas or hemorrhoids kapag buntis. Kasi, kapag lumalaki po yung tiyan natin, nagkakaroon po ng pressure. So, yun po yung nagkakos ng hemorrhoids. Pero, syempre, minsan is natatakot po tayo or kinakabahan kasi baka makapekto po yun sa pagbubuntis natin. So, kahit ako is naiintindihan ko po kayo dahil nga naranasan ko yun. So, ako nga po noon is tinanong ko po yung midwife ko and then yung doctor kung saan ako nagpa-check up kapag pwede po bang makapag normal delivery kapag meron ka nun. Kasi naisip ko po kapag normal delivery is iiri ka and kapag meron ko po kasing hemorrhoids is bawal daw pong umiri. So parang naisip ko baka kapag iiri ako is lalabas din. So yun po talaga yung first concern ko and sabi naman po sa akin ng both midwife ko and then yung doctor kung saan ako nagpa-check up ng hemorrhoids is pwede daw po. So, yung ginawa ko po nung time na yon is, una, kailangan po natin uminom ng maraming tubig kasi isa pa po na nagkakos ng hemorrhoids is constipation. And kapag buntis ka po, is prone po tayo sa constipation dahil sa gamot na iniinom natin, prenatal vitamins. So, importante po na maraming tubig and then, kumain po tayo ng mga pagkain na rich in fiber, gaya ng prutas at gulay. So, pwede po kayong mag-search kung ano yung mga pagkain na rich in fiber. And then, pwede rin po tayong uminom ng inumin na may probiotics. Tapos, kapag matutulog po tayo, is matulog po tayo sa left side natin para po mabawasan po yung pressure sa anus. And then, iwasan po natin yung pag-upo ng matagal, yung ilang oras ka na nakaupo lang, hindi gumagalaw-galaw. So, I think isa pa po yun na nag-cause ng hemorrhoid sa akin noon dahil nga kapag nag-work, nakaupo lang, ganun po. So, kailangan po nating gumalaw-galaw pa minsan-minsan. Kapag nakaupo lang po kasi tayo is nagkukos pa po yun ng extra pressure sa anus natin. Kaya yun, nagkukos rin po siya ng hemorrhoids. And then, pwede rin po ninyong itry mag-Kegel exercise. So, pwede po ninyong i-search yun kung ano yung mga Kegel exercise. But then, before po kayo gumawa ng any exercise is kailangan consult po muna ninyo sa doctor ninyo kung pwede ba or kung safe pa sa inyo. And then, iwasan po natin ang mga spicy foods. So, buntis ka man or hindi, isa po yan sa nagtitrigger sa hemorrhoids. So, iwasan po natin yung mga spicy foods. And then, bath seats po. So, tama ba? Bath seats or seats bath? So, correct na lang po ninyo ako kung mali yung term ko. So, bath seats is pwede po kayong kumuha ng malinis na planggana. And then, lagyan po ninyo ng maligamgam na tubig and then asin. And then, bababad po ninyo yung puwet po ninyo doon. So, ako po, nag-bath seats po ako noon, twice a day. And, nagbababad po ako ng at least 10 minutes. Pero ako is hindi po Epsom salt yung ginamit ko noon. Ang ginamit ko po na pang bath seats is yung dahon ng bayabas. Pinakulo ang dahon ng bayabas po. Yung tubig lang po, no? So, yung pinakulo ang dahon ng bayabas, tanggalin na po natin yung dahon niya. Yun po yung ginamit ko. And, napaka-effective po niya as per my experience. Kasi yung dahon po ng bayabas is meron daw po siyang anti-inflammatory. So, yun po, I think isa pa po yun na nakatulong. Napaka-effective po nun sa akin. So, meron po akong binili sa Shopee na yung parang bathtub na papatong mo lang po siya sa toilet. So, yun po yung ginagamit ko na pang bath seats. Pero kapag wala nga po, is pwede naman po kayong gumamit ng malinis na planggana. Pero yun po kasi is parang napaka-convenient niya dahil papatong mo lang siya sa toilet, then lalagay mo na lang doon yung maligamgam na tubig.
And then, upo ka na lang po doon. I-check ko po yung link kung saan ko binili yun sa Shopee. And then, pwede ko pong i-share sa comment section kung gusto po ninyong i-check. And then, since natakot nga po ako noon, kaya nagpa-check up na po ako agad. And then, yun nga po, tinanong ko kung pwedeng makapag-normal delivery. And then, per my doctor, yes naman daw po. Sa midwife ko, yes din po. Pero since buntis ako noon, kaya sabi ng doctor is, hindi daw po niya ako pwedeng bigyan ng iti-take. Kasi kapag buntis, hindi po tayo pwedeng uminom ng kung ano-anong gamot. Kaya, niresetahan po niya ako ng ointment. And yung nireseta po niya sa akin is, ang name po niya is Factu Ointment. Hindi po ako sure kung pwede kayong makabili ng walang reseta. Pero pwede naman po ninyong itry na itanong kung bibigyan ba nila kayo. And yung price po nun is nasa almost 1,000 pesos po siya. Pero matagal naman na po ninyong magagamit yon. So, hindi ko na po mapapakita sa inyo yung actual kasi hindi na po ako gumagamit ngayon. Pero pwede ko pong i-flash sa screen kung ano ba yung itsura nun. Medyo pricey lang po siya, pero effective naman po siya. So, yun po yung nareseta sa akin noon na gamot or ointment. Yun po yung mga remedies na ginawa ko noon and gamot na nareseta ng doctor sa akin. Sana po nakatulong po itong video na to sa inyo. And pa-subscribe naman po and pa-click na rin po yung notification bell dyan sa baba para updated po kayo kapag may bago pa akong upload. And thank you po for watching!